Hey guys, Mr. Marcos here. Welcome to my YouTube channel. So yun, bagong video na naman tayo ngayon. So ano bang pag-uusapan natin para sa video na to? Well, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay isa dun sa mga realization na-experience ko habang ako yung nagkakape kaninang umaga. Okay? Alam mo yung habang nagkakape ako, nakatulala, hindi ko maiwasang maisip na, alam mo yung layo na pala ng narating ko kumpara dun sa dating ako at saka sa ngayon. Okay? Kung marirealize ko yung buhay ko dati kaysa sa buhay ko ngayon, sobrang laki na pala ng pagkakaiba. Okay? And yun yung pag-uusapan natin. And tingin ko, isa sa dahilan kaya somehow naging maayos ang takbo ng buhay ko or medyo komportable ako sa buhay ko ngayon, dahil dito sa isang desisyon na to. Okay? So kung gusto nyong malaman kung ano yung bagay na yon or kung ano yung desisyon na ginawa ko na yon para maging maayos ang buhay ko, panoorin nyo to at sigurado ko makakatulong to sa inyo. Alright? Okay guys, welcome back. So yun nga pag-uusapan natin ngayon. Isa sa mga desisyon na ginawa ko noong mga nakaraang taon na nakatulong sa akin kung bakit somehow medyo komportable na ako sa tinatakbo ng aking buhay. Okay? So ano ba yung desisyon na yun guys? Ang desisyon na yun ay ang pag-iipon. Okay? Pag-iipon ng pera. Which is, alam mo naman na lahat tayo is ginagawa na yon. Alam naman natin na kailangan natin gawin yon, di ba? Pero, let's admit it, meron talagang mga tao na somehow, kinakalimutan yon dahil naniniwala sila na, alam mo yun, madali lang naman ang pera, madali makapasok sa trabaho, di ba? Or sometimes, ito, di naman natin maiwasan, siguro yung sitwasyon ng buhay nila is talagang hindi sila inaalaw ng, paano ba, ng tadhana na mag-ipon sila, di ba? Kasi nga, pwedeng sila yung breadwinner, yung sweldo nila, hindi nila naiipon ng maayos dahil pinantutulong nila sa mga kapatid nila or sa mga magulang. Alright? So kung isa ka doon, breadwinner ka, hindi para sa itong video na to kasi syempre, alam ko pinaprioritize mo ang iyong pamilya, di ba? Pero doon naman sa hindi breadwinner, walang pamilya, di ba? Parang wala tayong dahilan para hindi mag-ipon. Okay? So, ayun, yun yung isang sa desisyon na ginawa ko ng mga nakaraang taon na nakatulong sa akin ngayon. Kaya somehow, medyo komportable ang buhay ko. Okay? At bibigyan ko kayo ng 3 dahilan kung bakit kailangan nyo mag-ipon. Okay? So pag-usapan natin yung 3 bagay na yan. Okay guys, so ang unang dahilan bakit kailangan mo mag-ipon ay para sa emergency. Okay? So alam naman natin guys, na habang tayo nabubuhay, meron tayong emergency na may encounter sa buhay natin. Okay? Pwedeng may kinalaman to sa kalusugan natin, may kinalaman sa trabaho, or alam mo yun, kahit saang bagay pa, pagpapagawa ng bahay, biglang masiraan yung sasakyan mo, di ba? So importanteng meron tayong savings or meron tayong naipon. Dahil alam mo yun, hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang dumipende sa sweldo natin dahil hindi naman natin alam kung magkano magagastos natin sa bawat emergency na may encounter natin. Alright? So magbibigay na lang ako ng halimbawa sa nangyari sa akin, di ba? Yung bigla akong nawawalan ng trabaho or bigla akong umalis ng work or bigla akong nagre-resign. Di ba? Siyempre, wala akong sweldong matatanggap noon pero ang laking tulong nung meron ako naipon dahil kahit na wala akong trabaho, nagagawa ko pa rin yung mga gusto kong gawin. Okay? Nakakapasyal ako kung saan, nakakakain ako ng mga gusto kong kainin, di ba? So somehow, maiiwasan mo yung lungkot, di ba? Malungkot na kasi pag wala kang work eh, di ba? Parang feeling mo napaka-miserable ng buhay mo. Pero kung meron ka na ipon, at least somehow, mababawasan mo yung lungkot na nararamdaman mo. Dahil nga, magagawa mo pa rin yung mga gusto mong gawin. Okay? So yun yung unang dahilan guys, kaya kailangan nyo mag-ipon para meron kayong pansalo sa tuwing kayo maka-experience ng emergency. At ang pangalawang dahilan naman guys kung bakit kailangan nyo mag-ipon ay mabibigyan kasi kayo neto ng kalayaan. Okay? Ano bang ibig ko sabihin ng kalayaan? Guys, kapag meron kayong naipon, magkakaroon kayo ng maraming options. Okay? Na pwede nyo mapagpilian kung anong gusto nyong gawin sa buhay ninyo. Okay? Kumbaga hindi lang kayo may stuck doon sa kung anong available dyan sa harapan ninyo. Diba? So magbibigay na lang uli ako ng example. Nawalan ako ng work, nag-resign ako, diba? So karamihan ng tao, pag nagre-resign, nawawalan ng work, walang ipon, ang nangyayari sa kanila, pag nag-apply sila sa trabaho, kung ano yung available na work na in-offer sa kanila, kahit
alam mo yun, kahit maliit yung sweldo or kahit alam naman nilang hindi nila kaya, tatanggapin na lang nila. 'Di ba? Kasi nga sobrang desperate na sila magkaroon ng pera eh. Kasi nga, alam mo, wala silang naipon. Sobrang desperate na silang tanggapin yon para at least meron silang pantustos sa pangangailangan nila. 'Di ba? Ngayon, kung ikaw ay may ipon, maiiwasan mo yun, guys. Bakit? Makakapili ka ng trabaho. Kasi nga, alam mo, meron ka pang panggastos. 'Di ba? Afford mong mawalan ng work ng 1, 2, 3 linggo, 'di ba? O kahit isang buwan pa. 'Di ba? Afford mo mawalan ng work dahil nga meron ka naipon. So, hindi lahat ng trabaho ng i-offer sa'yo ay tatanggapin mo. Magkakaroon ka ng option makapili kung ano ba yung trabaho gusto mo at kung ano ba yung trabaho babagay talaga sa'yo. 'Di ba? So, yun guys. Isa yun sa binibigay na benepisyo kapag ka ikaw ay may naipon. Marami kang options na pwedeng pagpilian na pwede mong gawin sa buhay mo. 'Di ba? Halimbawa na lang, tulad din nung sa akin, sa sasakyan. So nag-upgrade ako ng sasakyan, guys. Binenta ko yung luma ko, at the same time meron ako naipon. So nakabili ako ng mas maayos-ayos na sasakyan, 'di ba? Hindi ako nag-stick dun sa sasakyan na bibilin ko lang kasi mura. 'Di ba? Kumbaga yung sasakyan na nabili ko, maliban sa mura, alam mo yun, nagkaroon ako ng maraming options na mapagpilian ko. Nabubulol na ako. Pero yun nga, no, marami akong options sa mapagpipilian. Ayun. Okay, nakuha ko rin. Mapagpipilian, di ba? Hindi lang ako nag-stick doon sa basta murang sasakyan. Nakahanap ako ng sasakyan na mura na at the same time, gusto ko pa. Di ba? So yun ang kahalagahan ng pag-iipon, guys. Nabibigyan kayo nito ng maraming options kung anong gusto nyong gawin sa inyong buhay. Okay? So napakahalaga talaga na meron tayong naiipon. At ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan mag-ipon ng pera ay, well, actually guys, for me, ito yung pinaka magandang maidudulot sa inyo kapag kayo ay may naipon or kapag kayo ay nakapag-ipon. Okay? Kapag kayo ay may ipon, guys, mabibigyan kayo nito ng peace of mind. Yan, kapayapaan ng isip. Alright? So bakit? Bakit ko nasabi mabibigyan kayo ng kapayapaan ng isip nito? Well, alam mo yung guys, halimbawa na lang uli, kunyari na wala kayo ng trabaho, alam naman natin, hihinto ang sweldo nyo, pero yung bills natin tuloy-tuloy sa dating yan. Bayad mo sa sasakyan, bayad mo sa bahay, sa kuryente, sa tubig, di ba lahat? Hindi hihinto ang gastos mo. Pero pag nawalan ka ng trabaho, hihinto ang sweldo mo, di ba? So ngayon guys, kung ikaw ay walang naipon, mamomroblema ka ngayon saan ka kukuha ng pambayad dun sa mga bills na yon. 'Di ba? So darating yung point diyan, hindi halos di ka makakatulog, di ka makakain ng maayos dahil lagi ka namomroblema kung saan mo kukunin yung mga pang-araw-araw na gastos mo, 'di ba? So ito yung sinasabi ko sa yung kapayapaan ng isip or peace of mind. Kapag ka ikaw ay may ipon at may nangyari man sa inyo, tulad ng sinabi ko nung una, emergency, alam mo somehow makakatulog ka pa rin ng maayos dahil alam mong may sasalo sa iyo. Okay, meron kang pera na backup na pwedeng sumalo sa mga gastusin mo sa pang-araw-araw kung sakali mang mangyari sa iyo, 'di ba? Halimbawa na lang ulit yung nangyari sa akin, ang sasakyan ko pa noon is Hyundai Ion. Ika-3 taon na yun nung sasakyan ko, and then suddenly nag-resign ako sa work, 'di ba? So, syempre huminto yung aking sweldo. Buti na lang guys, meron ako naipon, 'di ba? So kahit papaano, yung pambayad ko sa sasakyan ay na-cover pa nung aking inipon. At nagkaroon ako ng enough time para makahanap ng bagong trabaho, 'di ba? So yun ang sinasabi ko na peace of mind. Kahit na may mangyari sa inyo or merong emergency na mangyari, so ayun na nga guys, so pasensya nyo na, may dumaan na ambulance. So ayun, pag meron kayo naipon guys, again, mabibigyan kayo nito ng kapayapaan ng isip dahil alam nyo na meron sasalo sa inyo kung sakali mang magkaroon kayo ng emergency. Okay? Alam mo yun, nasarap kaya matulog kapag alam mo na pagising mo sa umaga covered, may mako-cover pa rin yung mga bills mo kahit na kinakapos ka na sa iyong sweldo. Diba? So, ayun yung pangatlong dahilan at para sa akin pinaka-paborito ko kapag kayo ay nag-ipon, mabibigyan kayo ng kapayapaan ng isip. At dyan na nagtatapos ang video na ito. So guys, short video lang naman to dahil tulad nga na sinabi ko,
naisip ko lang to bigla habang ako'y nagkakape kaninang umaga, di ba? So, alam mo yun, nakakatulong din pala yun, no? Nagkakape ka, nakatulala ka, and then suddenly, bigla na lang may papasok sa isip mo na pwede mong i-share, di ba? Para makatulong sa inyo, mga subscribers ko at sa mga hindi pa nagsasubscribe, di ba? So, ayun, yun lang guys. So, maraming salamat sa panonood ng video ko. Sana makatulong to sa inyo and pagpasensyahan nyo na kung yung ilang part dito is medyo nabubulol ako or something, di ba? Well, ganun talaga. So, ayun, kung di ka pa nagsasubscribe sa channel ko, pasubscribe na lang, palike na lang neto, and pakishare tong video na to kung sa tingin nyo makakatulong to sa inyong mga kaibigan. Alright? So, yun guys, hanggang dito na lang. Mr. Marcos here. Peace.